Ahas. Anong nangyari? Saan ka kinagat? Kuya Xiao Niao, tulungan mo ako. Ayokong mamatay. Patay na ang ahas. Meng Meng, huwag kang gagalaw. Para hindi kumalat ang lason. Bilis. Tingnan ko nga ang sugat mo. Bilisan mo pa. Buhay ang nakataya dito. Meng Meng. Kapag nakagat ng makamandag na ahas, bawal magbiro. Saan ka ba talaga kinagat? Sa hita, kinagat. Ngayon, ang tanging paraan, kailangang sipsipin palabas ang lason. Tapos lagyan ng halamang gamot, umupo ka agad. Hayaan mong tingnan ko. Ayos na, nailabas ko na ang lason ng ahas. Huwag ka munang gagalaw. Kukuha ako ng halamang gamot. Hintayin mong sumipsip ang gamot ng kalahating oras. Pagkatapos, bibigyan pa kita ng pampalakas. Ayos na talaga. Wala na talaga ang lason ng ahas. Hindi ba ako mamamatay? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang problema. Siguradong ligtas ka. Ayos na. Tingnan mo. Wala man lang peklat na naiwan. Ang galing talaga ni Kuya Xiao Niao. No, grabe. Parang himala. Kuya Xiao Niao, parang may kamay kang nakakapagpagaling ng kahit sino. Ang taas ng antas ng medisina mo. Pero tungkol sa pagsipsip ko ng lason, huwag na huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Lihim lang natin ito. Kung hindi, papaluan kita sa puwet. Nakalamang ka na nga, nagpakabait ka pa. Ikaw, buong araw kang. Lahat ng tao, nakita na. Nakakahiya sobra. Hindi naman ako nagmamalaki dyan. Bilisan mo, umalis na tayo. Habang madilim pa, hanap pa tayo ng konting tsanma. Mahigit 20 gin na to. Tapos na ang trabaho ngayong araw. Balik na lang tayo bukas. Hay nako. Ang malas ko talaga ngayon. Kinagat na ng ahas, napunit pa ang pantalon. Pag may benta na bukas, bibili ako ng bago para sayo. Ibalot mo muna ang jacket mo sa baywang mo. Sakto na rin to. Pero ang laki ng kagat na yan. Pagbalik natin sa nayon, siguradong, makikita yan ng mga tsismosa. Siguradong pag-uusapan nila yan. Tigil. Saan kayo pupunta? Wang Dahu, kanina, hindi pa sapat ang isang sipa ko. Tabi dyan, dali, kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Taga-pamilya fan, tumigil ka na sa kayabangan mo. Kaninang umaga, hindi lang ako handa. Ngayon, nandito kaming lahat na magkakapatid. Tingnan natin kung saan ka patatakas. Boss, tingnan mo, punong-puno ang basket ng batang ito. Siguradong mga kayamanan ito. Iwan mo na yan agad. Kaming magkakabarkada, ay palalagpasin ka pa. Dapat maiwan din si Liu Meng Meng. Para naman, sumaya kaming magkakabarkada, Meng Meng. Ang tagal mo nang walang kapareha. Ngayon, ipararanas namin sa iyo ang tunay na ligaya ng pagiging babae. Siguradong magugustuhan mo ito. Mga bastos, mga walang hiyang tambay. Diyos ko, puro ligaw na tsanma ang laman. Ang lalaki pa ng mga ito. Mukhang ngayong araw ay jackpot tayo sa pera at babae. Fan Yunpeng, iyong sipa mo kaninang umaga, pambayad na lang sa gamot, iwan mo ang tsanma at lumayas ka na. Tungkol naman kay Meng Meng, sa ganitong kapaligiran sa labas, isipin mo pa lang, nakaka-excite na. Mukhang kung hindi ko kayo bibigyan ng leksyon, ay hindi talaga kayo magtitino. Magsabay-sabay na kayong tatlo. Lecheng tagakatay ng baboy. Ang lakas ng loob mo ah. Gusto mo bang ngayong araw? Ako naman ang gumanap na tagakatay sa iyo. Kuya, huwag ng maraming daldal. Sugod. Ikaw, ikaw, bakit ang galing mong makipaglaban? Ang sakit, mamatay-mati na ako. Mamatay ka na. Tapos na ako. Sobrang sakit. Wang Dahu, itong panghaharang at panghuhold up nyo. Paano mo balak ayusin ito? Fan Yunpeng, magkabaryo naman tayo. Huwag mo namang masyadong sobrahan. Sobra.
Kung wala akong kakayahan, ngayon ay ako na ang ninakawan. At si Mengmeng naman ang binabastos nyo. Sa iyo itong balisong na ito, di ba? Tingnan natin ang galing mo. Kapag hindi mo inayos, gagamitin ko ito laban sa iyo. Huwag kang padalos-dalos. Inaamin ko na ang mali ko. Hihingi kami ng paumanhin at babawi kami. Pakawalan mo na kami. Xiaopang, nagbibiro lang kami kanina. Wala kaming balak na agawin ang Chanma. At lalong wala kaming balak na apihin si Mengmeng. Oo nga, bagbog sarado na kami sa iyo. Hindi na mauulit, pangako. Maawa ka, patawarin mo na kami. Liz, hindi na talaga mauulit. Hindi na talaga. Hindi na talaga. Sige na, naitaboy na sila. Huwag ka nang mag-alala. Sobra akong natakot. Noong nagbabato sila kanina, akala ko tayong dalawa ay mapapatay na. Kuya Yunpeng, bakit bigla ka yatang naging napakahusay makipaglaban? Saan mo natutunan ang martial arts na yan? Bakit ba ang dami mong tanong? Ang kailangan mo lang tandaan, mula ngayon, nandito na ako. Wala nang mangangahas na umapi sa iyo. Dito mo pa talaga napiling pumunta sa bulok na lugar na ito. Kapag may nakakita sa atin, lagot tayo. Gabi na, wala nang tao rito. Bilis. Ngayon, magpapakasaya talaga ako ng husto. Ayaw mong pumunta sa bahay ko. Pero mas gusto mo rito dahil mas exciting. Huwag ka nang magbagal, hindi na ako makapaghintay. Sinawang Qiang at Zhang Kuihua yun. Nakakadiri, may ganyan ka palang hilig. Nandidiri ako sa iyo. Ano bang alam mo? Siguradong magagamit natin ang video na ito balang araw. Huwag mong sabihing balak mong iuwi yan para panoorin ng palihim. Kung papanoorin ko man, dapat kasama kita. Asa ka pa. Grabe. Siguradong mahigit 10 kilo ito. Maibebenta ito ng ilang libong yuan. Kuya, ang dami namang Chanma nito. Ang galing mo talaga. Inay, kapag naibenta ko na ito, ipapagamot natin agad ang mga mata nyo. Gaganda rin ang buhay natin mula ngayon. Ate Zumei, halika na rito at kumain. Hindi mo pa nakakain ang nilutong manok. Nakahanda na ang pagkain ko rito sa bahay. Kaya hindi na ako makakapunta. Kapag hindi ka pumunta, pupuntahan kita agad dyan sa bahay nyo. At sasabihin ko sa lahat na may nangyari na sa atin. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Sige na, papunta na ako. Inay, doon po kay Ate Zumei. Pinipilit niya akong kumain ng nilutong manok doon. Kaya hindi na po ako kakain dito. Sige, pumunta ka na. Mabait naman siya at nag-aanyaya. Huwag kang mawawalan ng galang sa kanya. Kuya, napakaganda talaga ni Ate Zumei. Bakit hindi mo na lang siya pakasalan at iuwi rito? Para maging tunay ko na siyang ate. Maganda rin naman si Ate Mengmeng. Mayroon pa siyang manukan. Huwag kang ang kung ano-ano ang sinasabi. Kumain ka na lang. Yunpeng. Mahirap lang ang pamilya natin. Ayos lang na sabihin yan dito sa loob ng bahay. Pero huwag mong ipagkakalat sa labas para hindi tayo mapagtawanan ng mga dalaga. Inay, huwag na po kayong mag-alala. Ayos na ang mga binti ko ngayon. Hindi magtatagal at giginhawa rin ang buhay natin. Sige po, pupunta na ako kay Ate Zumei. Ate Zumei, pasensya na po kung pinaghintay kita ng matagal. Yunpeng, sa wakas dumating ka rin, maupo ka. Ano sa tingin mo? Maganda pa naman ang katawan ni ate, di ba? Ayos naman po. O siya, kumain na tayo. Ano bang ginawa mo kaninang hapon? Nakasalubong ko si Liu Mengmeng kanina sa daan. Sa iyo yung jacket na nakatali sa baywang niya, di ba? Huwag mong sabihin kayong dalawa ay, Ate Zumei, huwag po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Wala kaming ginagawang masama ni Mengmeng. Aksidente lang yun. Nga pala, pagkatapos nating kumain, may ipakikita akong mahalagang bagay sa iyo. Siguradong magugustuhan mo ito. Ang laki naman ng Chanma na ito. Maibebenta ito ng ilang daang yuan, di ba? Marami akong nahukay ngayon, sa iyo na ito. Ayos mo ito kasama ng paan ng baboy balang araw para gumanda ang kutis mo. Kain na tayo. Kain na. Kumain ka pa ng marami. Nga pala, hindi mo pa sinasabi. Bakit suot ni Mengmeng ang damit mo? Pinilit niyang sumama sa bundok. Nadapa siya bigla. Napunit tuloy ang pantalon niya. Kaya ipinahiram ko ang jacket ko para matakpan siya. Si Liu Mengmeng ay ang pambato at pinakamaganda sa nayon natin. Bata pa at napakasariwa. Sigurado ka bang hindi mo sinamantala ang pagkakataon? Ate Zumei, ano bang iniisip mo? Isa lang akong hamak na tagakatay ng baboy. Imposibleng magkagusto sa akin ng isang Liu Mengmeng. Hayaan mo na, kung hindi ka niya gusto. Ako, gusto kita. Basta ba gusto mo rin? Handa akong magkaanak sa iyo kahit kailan. Ate Zumei, pwede ba tayong mag-usap ng ibang bagay? Huwag mo nang ibaling doon ang usapan. Ang laki mong lalaki.
Takot ka bang kainin kita ng buhay? Ate, pupunta lang ako sa banyo. Sige, salamat sa masarap na pagkain. May kailangan lang akong asikasuhin kaya mauuna na ako. Babalikan na lang kita sa ibang araw. Fan Yunpeng, huwag kang tumakas. Magiging akin ka rin balang araw. Hindi ka makakatakas sa akin. Sino bang nagsabing tatakas ako? Pagkatapos lang ng mga abala ko rito, pupuntahan kita. Sa oras na iyon, huwag mo akong itataboy, Ate Zumei. Hihintayin kita. Kapag hindi ka sumipot, susugurin kita mismo sa harap ng bahay nyo. Kuya, hindi ka ba pinatulog ni Ate Zumi sa bahay nila? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi magandang tingnan kung matutulog ako sa bahay niya. Single naman siya. Anong masama doon? Kapag hindi ka tumigil, babatukan kita. Kuya, magtapat ka nga. Kaninang umaga, nagkulong kayo ni Ate Mengmeng sa loob. May ginagawa ba kayong kababalaghan? Ano bang kamunduhan ng laman ng utak mo? Sige, kung ayaw mong sabihin. Bukas, tatanungin ko mismo si Ate Mengmeng. Hindi ba si Yunpeng iyan? Ayos na ba ang binti mo? Noong nakaraang araw lang ay pilay ka pa. Isa itong himala. Aling Wang, nagkataon lang na gumaling na ito. Kukuha na naman po ba kayo ng mga paninda? Aba, napakasigla na ng batang ito. Saan ka pupunta? Isasabay na kita. May dala po akong malaking basket. Baka makaabala lang ako. Huwag na po, baka maantala ang lakad nyo. Ano ka ba? Magkababayan tayo. Huwag nang mahiya. Sumakay ka na at magkasya naman tayo. Oh, Yunpeng. Yakapin mo na lang ako. Mabato ang daan, baka mahulog ka pa. Ayos lang po ba iyon? Wala akong pakialam. Lalaki ka, bakit ka nag-aalangan? Kumapit ka ng maigi. Hindi ko sagot kapag nahulog ka. Yunpeng, higpitan mo ang kapit. Lubak-lubak ang daan, baka tumalsik ka. Sige po, Aling Wang. Oh, ay-ho. Ang laki ng mga tiyanma na ito, mukhang maganda ang pagkakatanim. Maibebenta mo ito sa magandang presyo. Ate, tingnan niyo pong mabuti. Hindi po ito tanim lang. Ito ay purong ligaw na galing sa bundok. Ay-ho. Ilang taon na akong nagtitinda rito. Sa isang tingin ko pa lang, alam ko na. Ang kalidad nito. Huwag mo nang tangkaing mandaya. Kahit ganito kalaki. Pres, yung tanim lang ang kaya kong ibigay. Gusto mong ibenta to bilang wild na tinda. Sinisiguro ko sa'yo, wala kang mabibenta kahit 1 kilo ngayong araw. Malinaw na hinukay ko to mula sa bundok. Kayong dalawang ate, bakit nyo kailangang latein ang tinda ko? Iho, magkano ang tiyanma na to? Purong wild na tiyanma to. 300 bawat kilo. 300, magnanakaw ka ba? Tingin ko tinanim lang to. 100 bawat kilo. Ibebenta mo ba? Ale, hindi ko to ibebenta ng mas mababa sa 300. Lola, nakita nyo na ang sinasabi ko. Gusto lang niyang manloko ng mga walang alam. Iho, hindi na masama ang 100 inaalok nila. Ibenta mo na yan habang may kumukuha pa. Hindi ko ibebenta. Sinong nandaraya sa pagtitinda rito? Kuya Biao, siya ngayon. Gumagamit siya ng tinanim na tiyanma para magpanggap na wild para manloko. Bata, may nag-report sa'yo. Ilabas mo ang mga tiyanma na yan. Kailangan naming kunin to para suriin. Tigil. Sumusobra ka na ah. Nagpapanggap kang wild ang tinda mo kahit tinanim lang. Panloloko to sa mga mamimili. Kukumpiskahin ng palengke ang mga tiyanma mo. Sumunod ka na lang at ibigay mo sa amin ang mga yan. Bata, ang lakas ng loob mong magbenta ng peke rito sa palengke. Magaan pa ang kumpiska lang sa tinda mo. Makinig ka sa amin kung ayaw mong mapahamak. Lihis na. Gagawa-gawa kayo ng dahilan para lang makapagnakaw ng harapan. Nananaginip ka ba? Ang ganitong uri ng panloloko. Dapat lang kumpiskahin ang mga tiyanma. Huwag ka nang manlaban. Sasabihin ko rin sa inyo ng malinaw. Wild ang mga tiyanma na to. Sino mang magtangkang gumawa ng masama, hindi ko kayo sisantuhan. Ang lakas ng loob mong bantaan ako. Gusto mo na bang mamatay? Sugurin niyo siya. Malas ng batang to. Kahit sino na lang sana ang kinalaban niya. Bakit si Zhang Biao pa ang kinalaban niya? Iho, sumuko ka na lang. Huwag ka nang makipag-away sa kanila. Ikaw lang din ang dehado sa huli. Bakit parang may kakaiba sa batang to? Hindi man lang kami makalapit sa kanya. Anong nangyayari rito? Ang ingay-ingay nyo.
Manager Leo, sa wakas dumating din kayo. Nagbebenta na nga ng peke ang taong to, nananakit pa. Kailangan nyo kaming tulungan. Malinaw na wild na Chanma ito. Sinong nagsabing tinanim lang to? Iho, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magiging patas ang lahat. Salamat po, Manager Leo. Zhang Biao, Zhang Qin. Sinong nagsabi sa inyong tinanim lang to? Manager Leo, pasensya na po. Nagkamali lang po kami ng tingin kanina. Wild nga po talaga ito. Opo. Hindi lang po namin napansin kanina. Dahil wild naman pala, hayaan na natin siyang magpatuloy sa pagtitinda. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Ganoon na lang yun. Ang daling sabihin para sa inyo. Napakasama ng ginawa nyo. Malaki ang naging epekto nito. Zhang Biao, sibak na kayong apat. Zhang Qin, Liu Mei, nagsabuatan kayo. Namimilit at nanggugulo kayo sa palengke. Simula ngayong araw, bawi na ang pwesto nyo. Hindi na kayo pwedeng magtinda rito kailanman. Manager Leo, nakikiusap po kami. Huwag niyo pong bawiin ang pwesto namin. Magbabago na po kami, talagang magbabago na. Tama po, Boss Leo. Patawarin niyo na po kami sa pagkakataong ito. Hindi na po mauulit sa susunod. Dahil sa gulo na ito, tiyak na wala ng mangangahas na bumili sa palengke. Kung itong dekalidad na Chanma ay hindi mabibenta sa tamang presyo, sayang naman ang lahat ng pawis at pagod ko. Bata, kanina noong tinuruan mo ng leksyon ang grupo ni Zhang Biao, talagang nakakabilib at nakakagaan ng loob. May sasabihin si ate sa iyo. Nakikita kong maganda ang kalidad ng Chanma mo. Bibigyan kita ng magandang payo. Pumunta ka sa Diyuntang. Iyon ang pinakamalaking klinika ng tradisyonal na medisina sa lungsod. Basta tunay ang mga gamit mo. Mabilis silang magbayad at hindi ka babaratin. Hinto, hayop ka. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Dahil sa iyo, nawalan ako ng trabaho. Ngayong araw, sisiguraduhin kong lumpo ka. Hindi ka pa ba natuto sa mga sampal ko kanina? Nagsama ka pa talaga ng mga tao para magpabugbog. Iwan mo ang Chanma. Lumuhad ka at sumamba sa akin. Tapos sampailan mo ang sarili mo ng 10 beses. Baka sakaling hayaan kitang umalis ng gumagapang. Bibigyan ko rin kayo ng pagkakataon. Umalis na kayo ngayon din. At hindi ko na kayo papatulan. Mga bro, narinig nyo ba iyon? Isang hamak na tagakatay ng baboy ang magpapatawad sa atin. Nababaliw na yata ang batang ito. 7 kaming may hawak na pamalo. Sa isang saglit lang, magiging giniling na karne ka sa amin. Sugod, sabay-sabay tayo. Magmamayabang ka pa ba? Bata, huwag po. Lolo, patawad po. Hindi namin nakilala ang totoong malakas. Maging maawain po kayo sa amin na maliliit na tao. Pakiusap, pakawalan niyo na po kami. Kanina lang, gusto niyo pang agawin ang Chanma ko. Ngayon, nagmamakaawa kayo. Huli na ang lahat. Boss, nagkamali po talaga ako. Magkano po ang kailangan? Ano po ang dapat naming gawin para pakawalan niyo kami? Hiniyan niyo ako kanina, at binalak niyo pa akong pagnakawan. Ganito na lang, bayaran niyo ako ng 10,000 piso para sa danyos perwisyo, at ituturing nating tapos na ang usapang ito. 10,000. Bakit hindi mo na lang kami hold upin? Tama ka. Ito nga ay isang pang-hold up. 10 segundo, kapag hindi kayo nagbayad, lulumpuhin ko kayo. 10. Siyam. Magbabayad na kami, magbabayad na. Huwag po kayong mananakit. Alis. Liz, ang ganitong klaseng basura, may lakas pa ng loob na dalhin dito sa Diyuntang. Xiao Zhang, sabihan mo ang mga gwardya, na lahat ng nag-aalok ng mga halamang gamot ay paalisin agad. Masusunod po, Director Joe, gagawin ko na po. Sino ka ba? Wala ka bang mata? Pasensya na po, paumanhin. Akala mo ba sapat na ang paumanhin? Lumuhad ka at sumamba sa akin ng 3 beses, at baka mapatawad pa kita, miss. Malinaw na ikaw ang bumangga sa akin. Humingi na ako ng paumanhin. Huwag ka namang sumobra. Talagang mapagmataas ako. Kapag hindi ka sumamba, katapusan mo na ngayong araw. Xiao Zhang, bakit mayroon pa ring ahente rito? Gusto mo pa bang magtrabaho o hindi na? Umalis ka na agad. Ang mga nagbebenta ng mumurahing gamot ay walang karapatang magsalita rito. Director Joe, narito ako para magbenta ng Wild Chanma. Siguradong dekalidad ito at world class. Pakitingnan niyo po muna. Bingi ka ba? Sabi nang lumayas ka na. Kapag nag-ingay ka pa, tatawag ako ng guard para bugbugin ka. Director Joe,
Kahit walang bentahang nangyari, dapat may respeto pa rin. Bakit kailangang manakit at manghiya ng tao? PWE, 5 o 6 na tao na ang pumunta rito ngayong araw. Lahat sila ay basura ang dala. Kahit hindi ko natingnan. Alam kong basura rin ang laman ng basket mo. Ang diyuntang ay, tumatanggap lang ng mga premium na halamang gamot. Kung mayroon ka talagang wild at dekalidad na gamot, luluwa ang mga mata ko at luluhod ako para humingi ng tawad sa iyo. Oh, Binibining Zhang, sabi mo yan kung ang Chanma ko ay mapatunayang premium quality, handa ka ba talagang lumuhod at sumamba? Ang isang probinsya nung tulad mo, magkakaroon ng premium. Kung totoo man yan, kahit anong gusto mo, gagawin ko. Probinsya nung hilaw, kung ang Chanma mo ay makakapagbigay kasiyahan sa akin, dadagdagan ko ng 100 yuan ang bawat kilo. Pero kung basura ang kalidad nito, kailangang lumuhod at humingi ng tawad kay Binibining Zhang. Sana ay hindi kayo mapako sa inyong pangako. Ipakikita ko sa inyo kung ano ang tunay na dekalidad. Ang kalidad na ito. Siguradong super premium na wild Chanma ito. Lagot na, kapag binili ko ito, kailangan kong maglabas ng dagdag na 2,000 yuan. At mapapahiya pa si Binibining Zhang sa harap ng marami. Sus, ganito lang pala ang itsura nito. Mukhang galing lang ito sa taniman Siguradong maraming pataba ang inilagay rito. At maraming pestisidyo ang ginamit. Kung hindi, imposibleng lumaki ito ng ganito. Bilisan mo, lumuhod ka na at humingi ng tawad. Pagkatapos ay lumayas ka na. Ang basurang tulad nito. Paano makakalusot sa mapanuring mata ni Director Joe? Lumuhod ka na agad. Bitbitin mo ang basura mo at lumayas ka rito. Ngayong araw, talagang namulat ang mga mata ko. Hindi ko akalain na ang diyuntang ay nag-aalaga pala ng mga bulag na aso. Dahil ganyan ang traito nyo. Aalis na lang ako. Sino ang tinatawag mong aso? Pagkatapos mong magsalita ng masama, akala mo makakaalis ka na. Kapag hindi ka lumuhod at humingi ng tawad, huwag mong asahang makakaalis ka rito. Pinapayuhan ko kayong maging matalino. Bitawan nyo na ako agad. Huwag nyo akong piliting gumamit ng dahas. Hindi ko bibitawan. Luluhod ka ba o hindi? Anong nangyayari rito? Tagapamahalali, bakit po kayo napadpad dito? Ang ingay-ingay nyo. Nasaan ang disiplina nyo? Ano ba talagang nangyari? Tagapamahalali, ang lalaking ito ay nagbebenta ng basurang gamot, at nang iinsulto pa siya ng tao. Inaayos na po namin ito. Tagapamahalali, ang dala kong wild Chanma ay napakaganda, pero pinipilit ng dalawang ito na galing lang ito sa taniman at may pestisidyo. Pakiusap, kayo na po ang humusga. Director Joe, sinasabi mo bang galing lang ito sa taniman? Pasensya na po, tagapamahalali. Ako, nagdilim lang po ang paningin ko kanina kaya hindi ko natingnan ng mabuti. Pagkakamali ko po na hindi ko ito nasuri agad. Bibilhin ko na po ito ngayon din. Tama na yan. Kanina lang ay napakayabang nyo pang magsalita. Tagapamahalali, hayaan nyo silang tingnan itong mabuti. Baka mamaya ay sabihin na naman nila na ang Chanma ko ay pinalaki lang sa kemikal. Hindi na po magkakamali. Ito ay dekalidad na klase. Talagang pasok sa standard. Kapatid, tara sa opisina para mapag-usapan natin ng maigi.